Magandang araw mga kabayan, may available tayo ng habak de bala, 20 pieces lang to. Paunahan na lang sa mga magme-message kagad. Pwede na rin kayo mag-order sa Shopee. Merong link dyan or pwede din dito sa Facebook natin. Message kayo kagad kasi once na ma-post ko to, siguradong ubusan kagad to. Kasama din dito yung orasyon mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Balong. Taong 1986, probinsya ng Antique. Marami ang mga nakapagsabi na ang mga aso ay merong kakaibang kakayahan na makakita at makaramdam ng masamang elemento. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, nahigit pa dito ang kanilang nagagawa. Ito ang napatunayan ng ating tampok na karakter sa kwento. Ipinanganak at lumaki sa kabundukan ng Antique, itong si Balong. Mula sa pamilya ng magsasaka, at ang tanging ikinabubuhay ay pagtatanim ng palay na siya namang pangunahing produkto ng lugar. At dahil malapit sa kabundukan, sa tuwing sasapit ang tagtuyot, umaakyat ng bundok ang ama ni Balong upang mag-uling o hindi kaya naman manguha ng mga kahoy na ipinagbibili nila sa bayan. Paminsan ay sumasama ang binata sa pag-uuling, lalo na kapag malakihan ang kanilang gagawing hukay. Masyadong matrabaho ang paggawa ng uling at kailangan ng maraming pares na kamay upang matapos ng maayos ang trabaho. Nang mga panong ito nasa edad 14 si Balong, ito ang unang beses na sumama ang binata sa pag-uuling. Wala namang pasok ng mga sandaling iyon, kaya pinayagan ito ng kanyang ina. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ito ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Balong, huwag kang pasaway sa mga kuya at pinsan mo ha. Nako, imbes na trabahong atupagin ng mga yan baka mangonsumi pa sila sa'yo. Wika ng ama ni Balong na itago na lang natin sa pangalang Manggoryo. Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi po ako magiging pasaway kina kuya. Tugon ng binata. Matapos kumain ng agahan, kagad nang lumakad ang tatlong magkakapatid. Kasama din ng mga ito ang dalawa pang pinsan. 5 sila sa pangkat. Hindi naman gaanong kalayuan sa kanilang tahanan ang lugar ng pag-uulingan. Yun nga lang, malaki ang gagawin nilang butas, kaya malawak na bahagi ng kagubatan ang kanilang susuyurin. Hindi rin sila basta-basta makakaputol ng mga kahoy. Kailangan nilang piliin ang mga dayuhang puno o hindi likas na tumutubo sa lugar. Hindi rin sila pwedeng pumutol ng kahit isa sa malalaking puno, lalo na kung nagbubunga ito o namumulaklak. Balong, kami nang aakyat sa puno ng Kuya David mo ha. Kayong tatlo nila Omeng at Dodoy ang maghahakot noon papunta sa ginawa nating butas. Wika ng nakakatandang kapatid ni Balong. Ang pangalan nito ay Mario. Opo kuya, kami na po ang bahala. Omeng, tara na. Hakutin na natin tong mga naunang pinutol nila kuya. Tugon ng binata. Kaagad namang sumunod ang pinsan. Ngunit nagtataka ang mga ito dahil hindi nila mahanap ang kapatid ni Omeng na si Dodoy. Sandali lang Balong ha. Parang nawawala yata si Dodoy ah. Naku naman tong batang to. Kung kailan magsisimula ng trabaho,
Saka pa naisipang umiskapo. Wika ni Oming. Hayaan mo na, pag nalaman niyang nagsisimula na tayong magtrabaho, siguradong babalik din naman yun. Tugon ni Balong. Habang naghahakot ng mga kahoy, dumating naman itong si Dodoy. Walang damit pang itaas. Ginamit nito ang damit upang paglagyan ng kung anong napulot mula sa kagubatan. Ay nako Dodoy, pag nalaman ni Manong Mario na naglalakwatsa ka na naman, mapapagalitan ka talaga. Saka, ano ba yung dala mo? Tanong ni Oming sa kapatid. Kwan Manong eh. Mga tuta po. Nanlaki ang mga mata ng magpinsan nang ipakita ni Dodoy ang laman ng kanyang damit. 4 na maliliit na tuta ang nakita nito. Halos nakasara pa ang mga mata at hindi pa makatayo. Saan mo naman napulot yan? Baka balikan ng nanay nilang mga tuta, Dodoy. Ibalik mo na yan dun. Wika ni Balong. Yun nga pong masama kuya. Sa labas ng butas nila, nakita ko yung nanay eh. Matigas na. Tugon ni Dodoy. Dali-dali namang pinuntahan ng mga ito ang sinasabing lugar. Nakita nga ng 2 binata ang bangkay na tila kakamatay pa lang na aso. Kulay abo ang balahibo nito. May mga guhit na maaring ihalin tulad sa tigre. Naku, kawawa naman. Ano kayang nangyari dito? Ang mabuti pa, Dodoy, kunin mo yung pala dun, oh. Ilibing natin ang maayos tong kawawang aso. Wika ni Balong. Bago tuluyang ilibing ang aso, inusisa ng binata ang katawan nito. Napagtanto na namatay ang kawawang nilalang dahil sa sugat nito sa tiyan. Ano namang gagawin natin dyan sa mga tuta? Hindi ako marunong mag-alaga ng ganyang kaliit pa. Hindi pa yan sila kumakain eh. Tanong ni Oming. Ako nang bahala sa mga ito. Kakausapin ko na lang si Kuya Mario. Mahilig din yun sa aso eh, kaya paniguradong papayag siyang iuwi namin ng mga tuta. Tara na, balik na muna tayo sa trabaho. Tugon ni Balong. Kinagabihan habang kumakain ng hapunan, sinabi ng binata sa nakakatandang kapatid ang tungkol sa mga tuta. Laking tuwa nito nang pumayag si Mario. Wala namang problema yan, Balong. Ayan mo, tutulungan kita sa pagpapalaki ng mga tuta. At saka isa pa, wala tayong aso sa bahay eh. Wika ni Mario. Salamat kuya ha. Naawa lang din kasi ko eh. Sino kayang pumatay sa nanay ng mga to? Tugon ni Balong. Maraming masamang tao sa lugar natin, Balong. Pero ang ipinagtataka ko, kung saan ang galing yung mga asong yan. Wala naman akong alam na nag-aalaga ng aso sa baryo natin eh. Saka imposible din na sa kabilang baryo nang galing yan. Kasi napakalayo na ng mga yun. Muling wika ni Mario. Naging malaking palaisipan sa magkapatid ang pinagmulan ng mga tuta. Ngunit nasagot lang ang mga tanong nila nang mapadaan ang isang mangangasong kakilala ni Mario. Ayon dito, ang mga tutang napulot nila, isang lahi ng asong gubat na sa bansa lang matatagpuan, partikular sa Kabisayaan at Mindanao. Marahil ay matagal nang naninirahan ang mga ito sa kanilang kagubatan. Dahil na rin sa pagkaubos ng makakain sa gubat, napili ng mga itong makipagsapalaran sa mga lugar na maraming tao upang makakuha ng pagkain
dahilan para mapahamak ito. Matapos magpaliwanag ng mga ngaso, kaagad na itong umalis. Sinubukan itong hingin sa binata ang isa sa mga tuta, pero mariing tumanggi si Badong. Sa kadailanang kung totoo man ang sinasabi ng lalaking iyon, maaaring manganib ang buhay ng mga tuta sa kamay ng isang mga ngaso. Hindi naman na ito namilit pa, kaagad nang nagpaalam. Dahil matatagalan sila sa pagtatrabaho sa ulingan, pinili ni Mario na paunahin ng umuwi si Balong upang mabigyan ng gatas ang mga tuta. Sakto naman na may dalawa silang inahing kambing. Nakakapanganak pa lamang, kaya ito ang ginamit nila bilang pagkain ng mga tuta. Ilang buwan ang lumipas. Lumaking malusog ang 4 na mga aso. Dahil puro lalaki, pinangalanan ito ni Balong na Habagat, Daluyong, Bagyo at Buhawi. Napakaliksi at matalino ang mga ito. Kakaiba sa mga pangkaraniwang aso. Napakabilis ding tumakbo at napakalakas. Nagagawa nitong butasin ang sako ng palay sa pamamagitan ng pagkagat at paghila nito. Ang mas kinagulat pa ng binata nang minsang sumama sa kanya ang 4 na alaga papunta sa baryo. Bibili lang sana ng makakain si Balong nang biglang magdatingan ang mga lasing na kalalakian. Pinagdiskitahan ng mga ito ang binata at pilit kinuha ang kanyang pera. Kakabenta pa lamang nila ng mga napag-ulingan, kaya kahit papano may hawak si Balong na malaking halaga. Nako, tignan mo nga naman ang swerte. Mga pare, mukhang may pandagdag na tayo sa pambili ng alak Hoy bata, kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na lang sa amin ang pera ba? Wika ng lalaki. Ngunit hindi pumayag si Balong, dahilan para hilahin siya ng lalaki sa kwelyo ng damit. Hindi ko ibibigay yung pera ko. Ang lalaki ng katawan niyo eh. Bakit hindi kayo magtrabaho para kumita? Tanong ni Balong. Haba, talaga namang sumusobra yung bunganga mo. At saka, Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil biglang umangil ang isa sa mga alagang aso ni Balong. Ito si Buhawi. Nagsipagsunura naman ang 3 pa nitong kapatid, dahilan para bitawan ng lalaki si Balong. Inakala ng binatang tatakbo na ang mga ito. Ngunit isang malaking pagkakamali ang ginawa ng pangkat dahil nagsipagkuha ang mga ito ng pamalo. Akmang sasalakayin si Balong nang bigla silang dinamba ng 4 na aso at pinaglalapa. Nagkapunit-punit ang damit ng mga ito. Ang ilan ay nagtamo ng malalaking sugat sa braso. Nagmakaawa ang mga kalalakian kay Balong na pigilan ang mga alaga. pakiusap. Pigilan mo na mga alaga mo. Hindi na kami uulit. Bata, nakikiusap kami. Wika ng lalaki. Pasensya na pero hindi sila titigil hanggat may huminga sa inyo. Ang pagkakamali nyo lang, sinubukan nyo akong saktan. Kaya siguro, sapat yan na kabayaran para sa inyo. Habagat, Bagyo, Daluyong, Buhawi. Tapusin nyo na yan. Umuwi na tayo. Tugon ng binata. Kaagad namang kumalas ang mga aso. Nagsipagtakbuhan pauwi ng tahanan. Hindi makapaniwala ang binatang pinagtanggulo siya ng mga alaga. Sinabi niya ito sa ama. Maging ang matanda ay nagulat. Naku kang bata ka. Siguradong kakalat sa baryo ang nangyari. At tiyak din,
Maya-maya lang may pupunta dito sa bahay para mag-usisa. Wika ni Mang Goryo. Alam ko po tay, pero wag po kayo mag-alala. Dahil wala naman akong ginawang masama eh. Sila po ang naunang nanakit. Pinagtanggol ko lang ang mga alaga ko. Tugon ni Balong. Ilang sandali nga ay dumating ang kapitan. Mang Goryo, magandang gabi po. Si Kapitan Morris po ito. May tatanong lang sana kami tungkol sa nangyaring gulo sa baryo. Maaari po ba kaming tumuloy, Manong? Wika ng kapitan. Nasa labas lang ito ng bakuran. Hindi nito magawang makapasok dahil alertong nakabantay ang 4 na aso sa harap ng pinto ng tahanan. Walang problema, Kapitan. Balong, papasukin mo ang mga alaga mo. Tugon ni Mang Mario. Sa isang sipo lang, nagsipagpasukan sa bahay ang mga aso. Kanya-kanyang upo ang mga ito sa sahig habang pinagmamasdan ang mga papasok na panauhin. Pasensya na po kayo, Manong, sa istorbo. Nakatanggap po kasi kami ng reklamo sa baryo eh. Inatake daw ng mga aso nyo sina Ingo, yung taga-kabilang baryo. Totoo po ba ito, Manong? Tanong ni Kapitan Morris. Ang anak ko ang tanongin nyo dahil siyang nakakaalam ng pangyayari. Naikwento na din sa akin ni Balong ang lahat. Tugon ni Mang Mario. Ibinaling naman ng kapitan ang atensyon sa binata na noon ay nakaupo sa atangan ng bahay. Pinalilibutan ng kanyang mga alagang aso. Maaari mo bang sabihin sa amin ang totoong nangyari, Balong? Bakit sinalakay ng mga alaga mo sina Ingo? Tanong ng kapitan. Sila po ang nauna eh. Bumibili lang po ako sa tindahan tapos nilapitan po ko ni Mang Ingo. Pilit niya pong kinukuha yung pera ko eh. Tugon ni Balong. Pagkatapos nun, inutusan mo yung mga alaga mong sugurin sila? Muling tanong ng kapitan. Sa pagkakataong iyon, medyo tumataas na ang boses nito. Kaya nagsipagtayuan ang mga aso at humarap sa kanya. Hindi po totoo yan, kapitan. Hindi ko po sila inutusang manakit. Tugon ni Balong. Tumayo sa kinaupuan ng kapitan. Akmang lalapit sana sa binata nang biglang umangil ang isa sa mga alaga niyang aso. Pakiusap, Kapitan. Huwag mo nang ituloy pa kung ano man ang binabalak mo. Dahil siguradong mapapahamak ka lang. Tignan mo ang mga asong yan. Nakikita mo naman, walang ginagawa ang anak ko. Likas sa kanila ang pagiging mabangis. Lalo pa kung nakakaramdam sila ng banta sa buhay ng kanilang kinikilalang ama. Mangyari po kasi, Kapitan, si Balong nang nagpalaki sa kanila. Simula nang makita sila sa kagubatan, pikit mata pa ang mga tutang yan. Si Balong ang nakamulatan nilang magulang. Kwento ni Mang Goryo. Muli namang naupo ang kapitan. Sa pagkakataong iyon ay tila huminahon din ang mga alaga ni Balong. Totoo po ang sinasabi ko, kapitan. Hindi ko inutusan ng mga alaga kong manakit. Kung ano man ang nangyari kay Ingo, kasalanan po niya yun. Wika ni Balong. Huwag kang mag-alala, Balong. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Ako mismo ang nakapagpatunay. Hindi ka din pwedeng sisihin ni Ingo sa mga nangyari sa kanya. Talaga naman kasing perwisyo sa lipunan niyang si Ingo na yan eh. Tugon ng kapitan.
Pero sa isip ni Balong, sinasabi niya lang ito para makaligtas sa atake ng mga alagang aso. Pasensya na po, Kapitan, ha? Pero mukhang hindi naniniwala sa iyo mga alaga ko. Kung ano man po ang sinabi ni Mang Inggu sa inyo, bahala po kayo kung paniniwalaan nyo o hindi. Basta, wala po akong ginagawang masama. Matapos makipag-usap ay kaagad nang umalis ang kapitan. Ngunit hindi ito ang naging huling insidente kung saan napatunayan ni Balong ang pagiging tapat ng kanyang mga alaga. Ito ay nang minsang ginabi ang binata sa paghakot ng mga tuyong kahoy. Dadalhin sa bayan para ibenta. Kailangan nila itong ibaba sa kabundukan upang maikarga sa karo. Nang mga sandaling iyon, mag-isang ginagawa ni Balong ang paghakot dahil abala ang mga kapatid sa paghango ng mga uling. Gamit ang karosang hila ng kanilang kalabaw, unti-unting ibinababa ng binata ang maigit 100 bungkus ng mga tuyong kahoy na panggatong. Nakasunod sa kanya ang 4 na alaga. Nang biglang huminto sa paglalakad ang kalabaw. Laking gulat ni Balong dahil isa-isang naglakad papunta sa kanyang unahan ang mga alagang aso. Nakatayo ang balahibo nito sa likod, nakatitig sa iisang direksyon. Ngunit kagaya ng pangkaraniwang aso, ang mga asong gubat ay hindi mahilig kumahol. Nakatitig lang ito sa iisang direksyon habang patuloy na umaangil. Hanggang sa biglang sumugod ang isa sa kanyang mga alaga. Dali-dali namang sinundan ng binata si Daluyong at nakita ang isang taong nilalapa ng alaga. Akmang aawatin pa sana ito ni Balong, ngunit nang maaninag ang mukha ng taong iyon, napagtanto ng binata na hindi ito pangkaraniwan. Malaki ang pula nitong mga mata at punong-puno ng balahibo ang muka. Sunod-sunod na ding sumalakay ang 2 pa sa mga alaga, si Bagyo at Habagat. Samantalang si Buhawi naman, nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Pilit lumalaban ang nilalang, ngunit wala itong magawa. Sa lakas sa taglay ng mga alaga ni Badong, napakatalas din ng kuko at mga ngipin nito, kaya walang kawala ang sino mang makagat o makalmot ng mga asong gubat. Ilang sandali pa ay tuluyan itong nakawala. At sa hindi kalayuan, biglang naging itim na baboy ang nilalang. Napagtanto ni Balong na aswang ang sinugod ng kanyang mga alaga. Hindi ito makaalis sa kinakatayuan dahil sa sobrang pagkagulat. Nakabalik lang ito sa ulirat nang biglang tumakbo si Habagat upang tumulong sa mga kapatid. Nagawang abutan ni Balong ang mga alaga. Nasaksiyan kung paanong pinatay ng mga alaga ang isang aswang. Matapos ang kaganapan, dali-daling tinawag ng binata sina Mario at ang iba pang kapatid. Sa pag-aakalang ligtas na ang paligid, kampanteng inusisa ng binata ang bangkay ng napatay na aswang. Nanlaki ang mga mata ni Mario nang makita nito ang itsura ng nilalang. Aswang nga ang isang ito, Balong. Kailangan malaman ni na tatay at ng kapitan ang bagay na to. Wika ni Mario. Tatakbo na sana ito pabalik sa baryo nang bigla namang umangil si Habagat. Gaya ng dati, nakatingin pa din ito sa iisang direksyon. Dali-dali namang nagsipagsugod ang 3 pang alaga ni Balong. Sa hindi kalayuan, narinig dito ang malakas na angin na nagmumula sa mga aso
Mabilis sa sinundan ni Balong ang pinagmumulan ng ingay. Laking gulat nito dahil isa pang nilalang ang pinagtutulungan ng mga alaga. Kagaya ng una ay wala ding itong nagawa. Hindi rin ito magawang manlaban dahil sa kagat ng mga aso. Nagkanda punit-punit ang laman nito at halos hindi na mamukaan ng pakawalan ng 4 na asong gubat. Hindi lubos akalain ni Balong na may mga ganong uri ng nilalang ang nananahan sa kanilang lugar. Dali-dali nilang hinila ang mga bangkay papunta sa gilid ng daan at tinawag ang kapitan. Nung una ay ayaw pa nitong maniwala, ngunit nang makita nito ang muka ng mga nilalang, saka pa lamang siya nakumbinsi na hindi nga tao ang napatay ng mga alagang aso ni Balong. Hindi pangkaraniwan ang pangyayaring to, kaya hindi pwedeng malaman ng iba ang nangyari. Madali kayo, sunugin natin ang mga bangkay. Dahil pag nagkataong may nakakita sa mga to, paniguradong pagmumulan to ng malaking kaguluhan. Wika ng kapitan. Dali-dali namang sumunod ang mga tanod sa utos nito. Maigpit na binalinan ni Kapitan Morris ang mga tauhan na huwag ipagsasabi kahit kanino ang nangyari. Nang gabing yun, nag-ikot pa sa paligid ang mga tanod. Sa paunguna ng mga alagang aso ni Balong, nakahinga ng maluwag ang kapitan dahil wala nang matagpuan pang aswang ang mga aso. Balong, pasensya ka na kung di ako naniwala sa mga sinabi mo sa akin, ha? Ngayon kumbinsido na ako. Ipinagtatanggol ka lang ng mga alaga mo. Kung hindi dahil sa kanila, malamang nabiktima ka na ng mga aswang na yun, no? Saka madadama yung buong baryo natin. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mga alaga mo. Sige na, mauna na ako, ha. Tandaan mo, sekreto lang natin to. Wika ng kapitan. Kagad nang umuwi ang binata. Kwento sa ama ang buong pangyayari. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal ay lumaganap sa buong baryo ang ginawa ng mga alaga ni Balong. May mga pumunta ding eksperto upang suriin ang mga aso. Sila mismo ang nakapagpatunay na hindi pangkaraniwan ang mga ito. Ang buong akala ng lahat, simpleng ligaw na aso lang ang mga alaga ni Balong. Ngunit isa pala itong mailap na lahi ng mga asong gubat. Mas malaki ito kung ikukumpara sa pangkaraniwan. Mas mahaba ang mga pangil at kuko. Hindi lang sa buong baryo kumalat ang balita tungkol sa asong nakapatay ng mga aswang, maging sa bayan at sa mga karatig pang baryo. Sa paglipas ng ilang taon, lalo pang gumawa ng ingay ang mga alaga ni Balong nang punteryahin nito ang mga ilegal na magtotroso na pumuputol ng puno sa kabundukan. Kung saan umani ng parangalang binata, idineklarang bayani ng bayan ang mga alagang aso. Nagkaroon din ng pagkakataon si Balong na paramihin ang kanyang alaga para sa preserbasyon ng lahi nito. Lalo pa, napag-alamang nangungonti na ang bilang nila at hindi na nila magagawang mabuhay sa kagubatan. Nagkaroon din ng karapatan si Balong na mag-alaga at magparami ng mga ito, dahilan para tumaas ang bilang nila. Ang ilan ay pinaampo ng binata sa mga karapat-dapat. Dumaan sa masuring eksaminasyon ang mga taong ito bago tuluyang makakuha ng permiso sa pag-aalaga ng asong gubat. At dahil din sa kaganapan, naipasa sa batas ang pagbabawal sa pagbenta at paglalabas ng mga ito sa bansa.
Masaya si Balong sa naging kinalabasan ng buhay ng mga alaga. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nag-aalaga ng mga aso. Hindi lang ng lahing asong gubat, kung hindi maging ng mga malalaking lahi mula sa iba't ibang bansa. Maniwala kayo o hindi, ang kabuuang bilang ng mga alaga niya sa kasalukuyan, hindi kasama ang mga napaampon, nasa maigit kumulang 500 asong gubat at 6 na dayuhang lahi. Sa kabila ng naging tagumpay, hindi pa rin nakalimutan ng binata ang kwento kung paano niyang nakuha ang mga alaga at kung paanong pinatay ng mga asong gubat ang 2 aswang. Ang susunod na kwento ay tungkol sa asong alaga ng albularyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bong. Taong 1982, probinsya ng Samar. Karaniwang naririnig sa mga kwento o nakikita natin sa paligid ay ang mga taong katuwang ng isang manggagamot. Ngunit sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang kakaibang nilalang na naging katulong ng isang batikang albularyo. Lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Samar itong si Bong. Nasa pangalaga ng kanyang lola Carmen na isang batikang albularya sa lugar. Madalas dinadayo ang matanda na mga nais magpagamot mula sa ibang baryo, maging sa karatig bayan. Dahil na din sa kausayan nito, sa pagtukoy at pag-alis ng sakit ng kanyang mga naging pasyente. Karamihan sa mga ito, napaglalaroan ng engkanto o hindi kaya naman nababati ng kapwa-tao ng lamang lupa. Bagaman mahusay, aminado sa sarili si Aling Carmen na may mga sakit siyang hindi kayang pagalingin. Kagaya na lang ng malalang kaso ng barang o hindi kaya sanib na mga engkanto. Sa tuwing makakatanggap siya ng ganitong mga pasyente, dali-daling ipinapatawag ng matanda ang kanyang pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Julian. Kagaya ng matanda, isa ring kilalang albularyo si Julian. Sa edad na 28, nagawa nitong makapatay ng isang batikang mambabarang. Hindi kagaya ni Aling Carmen, kakaiba ang katuwang nito sa panggagamot. O Tio Julian, pinapasundo po kayo ni Nana Carmen. Meron po kasing dinalang pasyente sa kanya. Inatake ng mangkukulam. Dalian niyo daw po, sabi ni Nana. Wika ni Bong sa isang lalaking nakatalikod at nakikipaglaro sa kanyang aso. Narinig mo yun, Itom? May pasyente na naman tayo. Paniguradong mabubusog ka na naman. Wika naman ng lalaki sa kanyang aso. Dali-daling bumalik si Bong upang sabihan ang kanyang Nana Carmen. Pagdating nito sa tahanan, laking gulat ng binata dahil naroon na ang alagang aso ni Julian. Kadalasan itong nangyayari, lalo na kung mangkukulam o mambabarang ang pinag-uusapan. Aba, nauna na naman sa'yo ang alaga ni Julian. Saan ka ba nanggali? Ang lapit-lapit lang ng bahay ng tiyuhin mo Wika ni Aling Carmen. Ngunit alam naman ito na laging nangyayari ang ganun sa tuwing ipapasundo nito si Julian. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa alagang aso ni Julian. Kulay itim ang mga balahibo nito. Manipis, na halos nakakapit lang sa balat. At sa sobrang itim, hindi mo ito makikita sa dilim. Ang mga mata nito ay kulay asul
na hindi pangkaraniwan sa mga ordinaryong aso. Ang taas ni Itom kapag nakatayo, halos 2.5 talampakan, at kapag nakaupo naman, umaabot ng 4 na talampakan. Mahaba ang katawan nito. May matutulis na kuko. Kakaiba din ang ugali ng aso. Hindi ito kumakahol kapag ordinaryong tao lang ang karap. Ngunit sa oras na maramdaman nito ang presensya ng mga elemento, wala itong tigil sa pag-alulong. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali pa ay dumating na si Julian. Kagad nitong inusisa ang tiyahin tungkol sa kalagayan ng pasyente. Dinitalya naman ng matanda ang lahat at saka palang nagsimulang manggamot ang binata. Nakaupo lang sa tabi nito ang alaga habang masuring nakatingin sa pasyente, at saktong pagpapasok ni Julian ng kaluluwa ng mangkukulam, umalulong ng malakas si Itom na siyang inaabangan ng lahat. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nakapasok na sa katawan ng pasyente ang tinawag na kaluluwa ng binata. Nagsimulang makipagkumbate si Julian, habang si Itom naman paikot-ikot sa paligid ng upuan ng pasyente. Nakikipag-usap ito sa nakasapi nang hindi hinahawakan ang anuman sa parte ng katawan nito. Ngunit sa tuwing magkakamali ng sagot ang sapi, idinidikit ng aso ang kanyang ilong sa tuhod nito. Napapayaw sa sakit ang pasyente. Kung hindi ka magsasalita, patuloy kang mahihirapan. Kaya kung ako sa'yo, sasagutin ko na ang tanong. Wika ni Julian. Kaso nga lang patuloy pa ring nagmatigas ang sanib. Magsasayang ka lang ng panahon dahil hindi ako magsasalita at wala akong sasabihin sa'yo. Napangiti si Julian at tinignan si Itom. Kagad kinagat ng aso ang suot na pantalon ng pasyente at muling napasigaw ang nakasanib dito. Ano? Magmamatigas ka pa din ba? Hindi ka sasantuin ng alaga ko. Ano? Sinong nag-utos sa'yo para kulamin ng mga taong to? Muling tanong ni Julian. Tama na. Sige na. Magsasalita na ako. Walang nag-utos sa akin. Malaki ang kasalanan ng taong to dahil minolestya niya ang anak ko. Nilingon ni Julian ang mga kasama ng pasyente. Maging ang mga ito ay nagulat sa sinabi ng nakasanib. Ganun ba? O sige, kalasin mo ang lahat ng nilagay mo dito sa tao. Ako na ang magbibigay ng parusa sa kanya. Tumawa ng malakas ang nakasapi at muling nagsalita. Anong magagawa mo? Sa tingin mo, maniniwala at magtitiwala ako sa'yo. Wika ng nakasanib. Maraming paraan. Hindi ako naging manggagamot kung hindi ako marunong tumupad sa mga pangako ko. Tugon ni Julian. Ano ang kasiguraduhan mong paparusahan mo ang taong to? Muling wika ng nakasanib. Sundin mo ang sinasabi ko at ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Tugon ni Julian. Dahan-dahan namang kumilos ang kamay ng nakasanib na tila nagpapagpag at may kung anong hinihila mula sa tiyan at dibdib nito. Ilang minuto pa ang nakalipas. Muling nagsalita ang nakasanib. Tapos na ang pinapagawa mo sa akin.
Ngayon tuparin mo ang pinangako mo. Matapos itong magsalita, muling nawalan ng malay ang pasyente. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Muli itong nagkamalay at laking gulat nito dahil itinali ni Julian ang kanyang kamay. Anong nangyayari? Bakit mo tinatali yung kamay ko? Bahagi ba to ng panggagamot? Tanong ng pasyente. Hindi na. Pero mag-antay ka. Dahil nagpatawag na ako ng pulis. Nanlaki ang mga mata ng pasyente. Lalo pa nang pinaliwanag ni Julian ang dahilan. Umamin din ang pasyente na ginawa niya ang sinabi ng mangkukulam. Wala na itong nagawa kung hindi sumama sa mga otoridad. Hindi lang ito ang ilan sa mga nakakamanghang ginawa ni Itom. Minsan din itong nakipagsagupaan sa hinihinalang aswang. Ito ay nang minsang sumama ang binata kay Julian upang mamili sa bayan. Habang naglalakad ang dalawa, kasama si Itom, napansin nilang balisa ang aso habang nakatitig sa iisang direksyon. Huminto sa paglalakad ang binata. Napansin ang isang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng daan. Hinila ni Bong ang damit ng chewin. Kagad itong napahinto. Tiyo Bong, nakikita mo ba yung matandang yun? Parang iba ang pakiramdam ko eh. Wika ni Bong. Alam ko, Bong. Nararamdaman din niya ni Itom. Kaya hayaan mo lang siya. Kung tayo man ang punterya ng isang yan, hindi rin magtatagal. Kukumprontahin niya tayo. Wika ni Julian. Kagad silang nagpatuloy sa paglalakad. Malapit na ang mga ito sa tahanan ni Nanang Carmen nang bigla na lang huminto sa paglalakad si Itom. Naupo sa harap ni Julian. Sa pagkakataong iyon, hinawakan nito si Bong sa kamay. Inilagay sa kanyang likod. Huwag kang aalis sa tabi ko, Bong. Mukhang magkakatotoo ang sinabi ko kanina sa bayan ah. Talagang sa tanghaling tapat pa. Wika ni Julian. Ano po bang ibig sabihin niyo, Tiyo? Tanong ng binata. Nandito na siya. Ang matandang nakita mo kanina sa bayan. Biglang nang lamig ang binata dahil alam nitong hindi maganda ang susunod na mangyayari. Patuloy na nakiramdam ang magchewin nang biglang magsipagtayuan ang balahibo sa likod ni Itom. Umangil ito habang nakatitig sa iisang direksyon. Ilang sandali pa ay lumitaw mula sa sukal ang isang lalaki. Wala itong damit pang itaas at may mga pinapangas itong kawayan. Anak nang, talagang bagong yanggaw ka pa. Wika ni Julian. Lalo pang naintakutan si Bong nang makita nitong nanlilisik ang mata ng lalaki. Walang tigil ang pagtulo ng laway nito habang ngumunguya ng kawayan. Kagad namang tumayo si Itom. Nagandang sumugod. Nanlaki ang mga mata ni Bong nang biglang dumapa sa lupa ang lalaki. Pagapang itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali itong sinalubong ni Itom. Pinagkakagat sa kamay at katawan. Dahil sa lakas nito, napatalsik ang aso. Ngunit kagad din siyang nakabawi upang sumalakay. Binunot ni Julian ang dalang binsol ng pagi na ganda upang tulungan ang alaga sa pakikipagbuno sa aswang. Naganap ito ng tamang tiyempo bago sumugod.
Itinarak nito ang binsol sa likod ng nilalang, dahilan para mapasigaw ito at tuluyang tumakbo patakas sa masukal na gilid ng daanan. Hinabol ni Itom ang nilalang. Hinayaan na ito ni Julian. Antayin na lang nating sumigaw ang aswang dahil hindi titigil si Itom hanggat hindi niya nahuhuli yun. Wika ni Julian. Ilang sandali nga ay nakarinig ang dalawa ng malakas sa sigaw mula sa kagubatan. Dali-dali nila itong tinunton. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng isang lalaki. Yan ang napapala mo. Ako pa talaga yung napili mong biktimahin, ha? Pasensya na, pero hindi ka sasantuin ng alaga ko. Wika ni Julian. Matapos ay tinambakan ng tuyong dahon ng nyog ang katawan ng aswang at sinilaban. Hindi ba bagong yanggaw lang yan, Tiyo? Wala na ba tayong magagawa para tulungan siyang maalis yung sumpa ng pagkaaswang sa kanya? Tanong ng binata. Wala na, Bong. Dahil kung meron man, hindi siya susugurin ni Itom para patayin eh. Halika na, muwi na tayo. Bago pa merong makapansin sa atin. Pagkarating sa tahanan ni Nanang Carmen, kagad pinaliwanag ni Bong ang nangyari. Mabuti at nagawa niyong patayin ang bagong yanggaw. Ang totoo, may lumapit na ditong mga tao at hinahanap ka, Julian. Wika ni Nanang Carmen. Pakisabihan na lang po sila kapag bumalik na wala na yung dapat nilang alalahanin. Sige na, mauna na po kami ni Itom. May mga kailangan pa akong gawin. Tugon ni Julian. Lingid sa kaalaman nitong sumunod si Bong dahil nakaligtaan ng tiyuhin ang biniling isda. Pagdating ng binata sa tahanan nito, kagad niyang narinig ang malakas na kalabog. Dali-dali itong tumakbo papalapit sa bahay. Ngunit napahinto ito. Biglang tumalsik palabas ng bahay si Julian. Tiyo, ano pong nangyayari? Tanong ni Bong. Napaangat ng tingin si Julian nang marinig ang boses ng pamangkin. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa bahay ngayon din! Akmang aalis na sana ang binata. Ngunit hindi nito maikilos ang mga paa. Lalo pa nang makita ang isang malaking nilalang na palabas ng bahay ni Julian. Mula naman sa kadiliman, biglang lumitaw si Itom. Kinagat nito ang binti ng nilalang. Muling tumakbo papasok sa masukal na bahagi ng bakuran. Napayaw sa galit ang nilalang. Kagad sinundan ng aso at dali-daling tumayo si Julian. Dinampot ang itak na nakalapag sa lupa. Wag na wag kang susunod sa amin, ha? Wika ni Julian. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Bong, hindi ito nakinig. Dali-dali nitong dinampot ang maliit na palakol at sumunod sa tiyuhin. Nakita nitong nakikipaglaban ang dalawa sa nilalang. Patuloy na kinakagat ni Itom ang paa nito. Habang si Julian, walang tigil sa pagtaga sa katawan. Hindi alam ni Bong ang gagawin ng mga oras na yon. Hanggang sa mapansin nito ang sulong dala ng tiyuhin. Dali-dali siyang tumakbo upang kunin ito. Inihagi sa paanan ng aswang. Napalingon si Julian. Nanlaki ang mga mata nang makita ang pamangkin. Kahit kailan talaga, napakatigas ng ulo mo! Wika nito habang nakikipagbuno sa nilalang. Saka palang napansin ni Bong ang kalaban ng tiyuhin. Isang aswang.
Kahit papano may nalalaman din naman ng binata. Sa hinala nito, ang kalabang aswang ni Julian, ang ama ng bagong yanggaw na napatay nila sa gilid ng daan. Ang mga amahan, mga aswang na naglagay ng sumpa sa taong napili nila. Binabantayan nila ito hanggang sa maging ganap na aswang. Patuloy na nakipaglaban si Julian sa nilalang. Hindi rin tumigil si Itom sa pagsalakay. Ngunit mas malakas ang aswang na ito kaysa sa nauna nilang karap. Halos bumagsak na rin ang katawan ni Julian dahil sa pagod. Ngunit hindi pa rin sumuko si Itom. Patuloy itong nakipagsagupaan sa nilalang hanggang sa tuluyan ng manghina ang katawan nito. Sa pagkakataong iyon, pinilit ni Julian ang tumayo. Kinuha ang pagkakataong iyon upang tapusin ang laban. Dinampot nito ang itak at muling sumugod. Ngunit nagawang sanggain ng kalabang aswang ang atake nito. Naitulak palayo si Julian. Sunod naman itong binalingan ng atensyon ay si Itom. Hindi magawang mahuli ng aswang ang aso dahil nagagawa nitong magkubli sa dilim at saktong napatalikod ang nilalang kay Bong. Dali-dali nitong inumang ang palakol na hawak at buong lakas na ibinato sa aswang. Tumarak ang palakol na naging dahilan para mawala ang atensyon nito kay Itom. Nang makita ni Julian na nagwawala ang aswang, dali-dali nitong dinampot ang sulo. Sinilaban ang mga tuyong dahon sa paligid upang magsilbing liwanag. Ngunit sa halip na makipaglaban, mabilis na tumakas ang aswang. Hindi na ito nagawang abutan ni Julian dahil sa pinsalang natamo sa katawan. Ayos lang po ba kayo, Tiyo? Mukhang maluba ang tama niyo ah. Tanong ni Bong. Wala to. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang gagaling ang pinsala ko. Alam kong babalik pa ang aswang na yon, kaya kailangan nating pagandaan. Tugon ni Julian. Sabay sipol ng malakas. Kaagad namang pumunta si Itom. Punong-puno ng dugo ang katawan nito. Ngunit laking pasasalamat ng binata dahil wala itong pinsala. Kinabukasan, kaagad kinausap ni Julian ang tiyahin. Hindi ko alam na sasalakay kaagad ang amahan, kaya hindi ako nakapaghanda. Tuso ang aswang na nakaharap mo, Julian. Malamang kilala ka ng isang yon. Alam niyang pagod ka sa pakikipagtoo sa kanyang yanggaw. Ang hinala ko nga baka ginawa niyang pain yung yanggaw na yon at ikaw talaga ang punteriya niya. Yan nga din po ang nasa isip ko, Tia. Pero hindi ko siya papalampasin. Sisiguraduhin ko na sa muli naming pagharap, tutuluyan na namin siya ni Itom. Pag-uusap ng dalawa. Bigla namang pumasok sa isipan ni Bong ang tungkol sa alagang aso ng Chewin. Ni minsan, hindi pa nito naikwento kung saan nagmula si Itom. Matapos mag-usap, kaagad nang umalis si Aling Carmen dahil may pupuntahan pa itong manganganak. Kinuha ni Bong ang pagkakataon upang kausapin si Julian. Tiyo Julian, matanong ko lang, saan po ba talaga nanggaling si Itom? Hindi mo pa kasi nakwento sa akin yung tungkol sa kanya eh. Tanong ng binata. Si Itom may binigay sa akin ng isang matandang natulungan ko noon. Manggagamot din siya. Ang sabi sa akin nakuha niya ang tuta sa loob ng isang kuweba. Wala na daw tong ibang kasama sa lugar kaya sa isip niya, baka iniwan lang ng kung sino.
Hindi naman siya mahilig sa aso eh. Ibinigay na lang sa akin. Hindi ko din alam kung anong lahi si Itom basta batay sa obserbasyon ko, hindi pangkaraniwang aso ang alaga ko. Pagpapaliwanag ni Julian. Tinitigan ni Bong ang aso na nooy nakahiga lang sa sahig. Ni minsan ay hindi pa ito nahiwalay sa chewin. Kahit saan magpunta si Julian, siguradong susunod at susunod si Itom. Yun nga din po ang hinala ko eh. Unang kita ko pa lang kay Itom noon, alam kong meron ng kakaiba sa kanya. Tignan mo na lang yung kulay ng balahibo niya oh. Wika ng binata. Habang nagsasalita ito, hindi niya namalayang nakaidlip na si Julian. Laking gulat ni Bong nang biglang sumampa si Itom sa higaan ng tiyuhin. Inangilan siya nito at tila pinapalayo. Kagad namang lumabas ng kwarto si Bong. Napansin nitong dinidilaan ni Itom ang mga sugat ng tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ang bawat sugat na madilaan ni Itom kusang naghihilom. Kinusot pa nito ang mga mata. Ang buong akala niya kung bakit nakikita ang bagay na yun dahil baka lang sa sobrang pagod. Matapos ang halos 4 na oras na pagtulog, nagising si Julian. Nakita nito si Bong na nagsisibak ng kahoy sa labas ng tahanan, kaya kagad niya itong nilapitan. Bilib ako sa tapang mo kagabi ah. Ano, sasama ka ba sa akin mamaya? Saan po tayo pupunta? Kilala ko ang aswang na sumalakay sa atin. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Pero, di ba delikado yun, Tiyo? Oo, tama ka. Kung ayaw mong sumama, ayos lang. Sige na, uwi na kami ni Itom. Wika ng chewin. Napaisip si Bong dahil gusto din itong makita ang mga nakatago pang kakayahan ni Itom. Teka, sandali lang po. Sasama po ako mamaya. Ayos. Sige, pumunta ka na lang sa bahay. Pero wag mong sasabihin kay Tia Carmen ha. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng hapon, dali-daling tinapos ng binata ang mga gawain. Nagpunta sa bahay ng tiyuhin. Pagkarating doon, nakita ng binatang nakaupo na ang tiyuhin sa atangan ng bahay. Nakasandal sa tabi nito ang mga sibat na gawa sa bagakay at ilang sulo na gawa sa buho ng kawayan. Kung handa ka na, lalakad na tayo. Nga pala, dalin mo yung itak na yun para may pagtanggol mo yung sarili mo. Wika ni Julian. Matapos ay sumipol ito. Kagad namang tumakbo palabas ng bahay si Itom. Habang nasa daan, walang nagsasalita sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa mismong gitna ng gubat. Ano pong gagawin natin dito, Tiyo? Gitna na po ng gubat to ah. Wala naman akong nakikitang bahay. Tanong ni Bong. Pinatahimik naman ito ni Julian. Sinabihang magtago sa puno. Matapos itong gawin ni Bong, inutusan naman ng tiyuhin ang alagang hanapin ang bahay ng aswang. Laking gulat ni Bong nang biglang lumantad sa kanyang harapan ang isang maliit na kubo. Wala ito nang dumating sila. Ngunit nang lapitan ito ng aso, bigla itong lumitaw. Marahang naglakad si Julian papunta sa kubo at sumilip sa bintana. Tumingin ito kay Bong na nooy naghahanda na rin sa susunod na sasabihin ng tiyuhin. Ilang sandali pa ay tumayo sa tapat ng pintuan ng tiyuhin.
buong lakas na sinipa ang pintuan. Tumambad sa binata ang isang matandang lalaki. May hawak na itak at may kung anong hinihiwa sa mesa. Dali-daling tumakbo si Bong papunta sa kubo. Ngunit may isa pang lalaking humarang sa kanya. Napalingon si Julian sa pamangkin at kagad sinipulan si Itom. Biglang sumalakay ang aso papunta sa lalaking nakaharang sa binata at paulit-ulit itong kinagat. Samantalang si Julian naman, pinagtataga ang matanda hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Ngayon ano ang pakiramdam nang bigla kang sugurin sa tahanan mo ng walang paghahanda? Wika nito. Kagad ding lumabas ng bahay. Sunod nitong pinuntahan ay ang lalaking nilapa ni Itom. Inihanda ni Bong ang hawak na sibat. Nag-antay na susunod na gagawin ng Chewin. Akmang tatakas na sana ang lalaki nang bigla itong sibatin ng binata, dahilan para muli itong bumagsak sa lupa. Mga walang hiya kayo. Ako pa talaga ang kinalaban nyo, ha? Pwes pasensya na dahil hindi ko kayo papalampasin. Wika ni Julian at kagaya ng matanda. Pinagtataga niya din ito hanggang sa mamatay. Hinila ang katawan papasok ng kubo. Sinilaban gamit ang dalang sulo. Halika na, Bong. Tapos na ang misyon natin. Magaling ang ginawa mo, Itom. Bati ni Julian. Habang nasa daan ay hindi maiwasan ni Bong ang mapangiti. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naging katuwang siya ng Chewin sa pagpatay ng aswang. Sa paglipas din ng panahon, itinuloy ni Julian ang pagtuturo sa pamangkin. Naging mahusay na albularyo ang binata at kagaya sa mga nauna sa kanya, kinilala din ang kakaibang kahusayan nito. Hanggang sa dumating na ang pamamaalam ng Chewin. Namatay ito dahil sa katandaan. Ngunit ang nakakapagtaka, hanggang sa mga panong iyon, nanatiling buhay si Itom. Dito mas lalong napatunayan ni Bong na hindi nga pangkaraniwang aso ang alaga ng Chewin. Sa pagkakataong iyon, naging katuwang niya din ito sa kanyang mga gawain bilang isang albularyo. Kaso nga lang isang araw, bigla na lang nawala ang misteryosong aso. Ayon kay Bong, pumasok lang ito sa kagubatan at hindi na muli pang lumabas. Sinubukan niya itong hanapin, ngunit sa kasamaang palad, wala itong naiwang bakas o palatandaan. Inisip na lang ni Bong na tuluyan na itong namahinga. Ito din ang ginawa niya. Pinili niyang magretiro at mamuhay ng normal. Sa kasalukuyan, naninirahan si Bong sa kanyang mga anak. Nag-aalaga ng kanyang mga apo at patuloy pa ring sinasariwa ang kwento ni Itom, ang asong katuwang ng albularyo. Opinyon para sa kwento. Ako, pamilyar ako sa mga aso, mga kabayan eh. Nakakakita din ako ng malalaking lahi ng aso kaso sa ibang bansa lang. Kung meron man dito sa atin, bihira lang din yung meron eh. Kumbaga, kailangan mo ng malaking pera para makapag-alaga ng ganong uri ng aso. Kaya, nagulat din ako na meron palang ganitong lahi ng asong gubat sa Pilipinas. At higit sa lahat, kaya nilang makipagsabayan sa mga aswang. Kayo ba mga kabayan, ano sa palagay nyo? Pamilyar ba kayo sa mga ganitong uri ng aso? Share nyo naman sa comment section kung anong opinion nyo patungkol sa kwento natin ngayon.